DSWD mo patrabaho og libo ka mga individual. San Carlos City misaulog sa World Wetlands Day. Dakbayan mo patuman sa Biodiversity Program. Rare Philippines kipaila pag-usab ang Our Fish app ngadto sa mga empleyado sa CRM. Work immersion sa mga estudyante sa CSR nagsugod na. Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sa makausapaan niya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Kimberly Magoncia, ug karon sa detalye sa mga balita. Ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 6 pinaagi sa Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation Disaster Risk Reduction Cash for Work Program target nga mopatrabaho sa 1,040 ka individual sa San Carlos City. Ang pagpatuman sa maong programa gituki atol sa consultative meeting sa mga representante sa DSWD Region 6, Provincial Environment Management Office kun PEMO Negros Occidental ug lokal nga kagamhanan sa San Carlos City niadtong Pebrero 1 dito sa SP Session Hall. Tumong sa programa nga RRPC CAM DRR Cash for Work ang pagpaligon sa resiliency, adaptive capacity ug responsive capability sa mga kabus, huyang ug marginalized nga mga pamilya ug komunidad gikan sa epekto sa climate-related hazards ug disaster risk, pinaagi sa dugang income support ug pagsiguro sa food security, pinaagi sa epesyente nga konstruksyon ug kon rehabilitasyon sa reservoir infrastructure ug uban pang natural assets nga mopalambo sa ekonomikanhon ug kinaiyahan nga mga benepisyo sa natural resources. Si Project Development Officer 2 David Patilla Jr. sa DSWD Region 6 naganayon nga gipunduhan sa ilang ehensya og 9,360,000 pesos ang maong programa. Diin ang matag benepisyaryo gikan sa mga barangay, hatagan og 20 ka adlaw, 15 ka adlaw nga trabaho ug 5 ka adlaw nga pagbansay nga adunay 450 pesos nga sweldo matag adlaw. Dugang niya nga ang mga benepisyaryo kinahanglan nga 18 to 65 years old, mag-uuma, mangingisda, indigenous people, mga individual nga giila sa CSWD o nga kabos, nagpuyo sa climate o disaster-prone areas, kinsa mo trabaho sa pagtukod og Small Farmers Reservoirs kun SFR, pagpananom og produksyon sa humay, isda ug mais. Para sa program ni DSWD sa Climate Change Adaptation and Mitigation, Disaster Risk Reduction. So, isa sa mga modalities na may ara kita is ang cash for training and cash for work. So, nakameri ang duwa. So, ang beneficiary will do the training and also the work. So, ang purpose ko nga ma-meet kami diri is to discuss ang implementation for 2024 kung paano malabi up to the end sang program natin for this year. So may ara kita total of 1,040 beneficiary for San Carlos alone. Matod ni Patilla nga aduna na sila na ilang tulo ka barangay beneficiary sa Dakbayan apan kinahanglan nga makitagpo sila sa City Environment Management Office ug mga opisyales sa barangay alang sa dugang datos ug finalization sa mga makadawat. Samtang ipatuman sa DSWD ang programa sa first ug second quarter sa 2024. Ang program for CCCAM or Climate Change Adaptation Mitigation this year will focus sa food security and water sufficiency. So since na given that may El Nino kita, so ang mga implementation will focus on the establishment of small farmer reservoir. So ang SFR na project. So that is why nagtap kita with the Agriculture Office para they are experts sa amuning ng mga programa, and then as well i-combine with vegetable garden, rice production, fish production, and corn production. Mitambong atol sa panagtigom sila si Maria Talumokso ug Marilo Talavero sa City Environment Management Office, Ruel Riantoco ug Kurt Brian Alegato sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Annabella Suwan ug Juanito Mendoza sa City Agriculture's Office, Office of the Provincial Agriculturist Negros Occidental, Frank Adrian Villanueva ug Hermie Jones Basilio, Environment Management Specialist 2 Vanessa De Dios ug Community Development Assistant 1 Merilet Padilla sa Provincial Environment Management Office, DSWD Region 6 Admin Aid 1 Fritz Cortez ug City Social Welfare and Development Office OIC Edana Dagondon ug staff. Ang grupo nihatag usab og courtesy ngadto kang SP member Benito Gustilo Jr. sa ngalan ni San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo. Ang
San Carlos City Environment Management Office Consemo nangulo sa lokal nga selebrasyon sa World Wetlands Day nga nagdala sa tema nga Wetlands and Human Well-being niadtong Pebrero 2 ning tuiga. Usa ka cleanup drive ang gipahigayon dito sa Capriking, Barangay 1, di nakolekta sa mga kawani sa Semo ug Tanyon Strait Protected Seascape kon TSPS Site Management Unit sa Negros Occidental ang 12 ka sako sa residual waste sama sa gilabay nga mga sinina, pukot, mabuak nga botilya, PVC pipe, ligid ug mga lapalapa sa sapatos. Si Wildlife and Biodiversity Conservation in Charge, Christopher Ray Atilano, miingon nga tumong sa selebrasyon, mao ang pagpalambo sa kahibalo mahitungod sa kamahinungdanon sa rehabilitasyon o pagpreserba sa wetlands, isip mga tinubdan sa pagkaon, water purifiers ug natural food flood control. Dugam ni Atilano nga ang gihimong cleanup drive sa maong dapit mao i-follow up sa ilang gipahigayon nga aktibidad sa miaging tuig sanglit ilang na obserbahan nga ang nagkadaiyang basura nga naanod gikan sa kabukiran nagtapok sa nahisgutang lugar. There is atong site, this is a coastal wetlands. Then last year nga celebration diri pod gi held ang event through clean up drive. Karon we will continue the clean up drive because sa last year nga event nakita no or there is a need nga mag-conduct na po tag another clean up drive kay daghan kayo kay makita to dito sapa siya, then outlet siya sa mga basura, sa mga wash up mga waste na to, so there's a need jud nga mag-conduct ang clean up drive diri sa coastal wetlands. Dugang sa aktibidad, si Atilano miingon nga ang SEMO uban sa City Agriculture's Office nagplano sa paghimo og oryentasyon sa maluntarong paggamit sa mga basakan ngadto sa rice farmers sa Upland Barangays. Sa laing bahin, si Coastal Extension Officer Teresa Colander sa TSPS Site Management Unit nalipay nga giimbitar sila sa SEMO aron mosalmot sa maong aktibidad. Matod niya nga ang waste segregation ug IECs may nungdanon sa pagpasiugda ug kausaban sa kinaiya sa mga tawo. Naagod gihapon pero dili man ta maka-sure if gikan ba diri or sa lain, and then parehas atong ganina mga discarded food nga mga fishing net. So okay man, yeah, makita sa nato nga gilimpyuhan. Last year, we also had monthly cleanups or maintenance and protection. So ang among usual nga activity is coastal cleanups aside sa scuba basurero, and yeah. So halos permi nami is usahay mo uban sila unya usahay barangay level mi mo kuan, so nasuroy na po ni namo ang San Carlos. Nagpadayon sa bang lokal nga selebrasyon sa World Wetlands Day, pinaagi sa pagpamlimpyo dito sa Sitio Galicia, Barangay 5. Dili mo minus 23 ka sako sa residual waste, kasagaran mga pukot, gilabay nga mga sinina ug mga sako, mga naanod nga kahoy, food wrappers ug diapers ang nakolekta sa nahisgutang lugar. Ang San Carlos City Environment Management Office Consemo pinaagi sa Biodiversity Actions and Landscape Approach in Nature Conservation (CONBALANCE) ang technical working group niini alang sa pagpatuman sa programa mipahigayon og inisyal nga panagtigon niadtong Enero 30 dito sa SP Session Hall. Si Senro 1 Engineer Loreto Sanchez nagkanayon nga tumong sa meeting mao ang paghimo og management plan kung unsaon pagpatuman ang biodiversity program alang sa green spaces gawa sa protected area sa Dakbayan. Sa start kay pagpaman gina-convene atong technical working group to support pag-crop og mga ordinances, management plans sa atong mga green spaces outside protected area. Forestry area, mga other private lands nga ginatamnan sa mga kahoy, kalain-lain nga mga species. So ato na sa identify, then aside pa man na tanaw ko nato ang what we call mga inventory of species, especially birds. Ang mga partisipante sa nasangpit nga meeting naglakip sa City Environment Management Office, City Tourism Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, People's Park Management Office, City Agriculture's Office, City Planning and Development Coordinator's Office, City Engineering Department, San Carlos Development Board Incorporated, ug City Budget Office. Ang dinapit nga bisita nga sa Philippine Biodiversity Conservation Foundation Operations Director, Philip Godfrey Hacosalem, may isgot sa overview sa programa, importansya ni ini ug epekto sa komunidad ug global biodiversity.
Ang programa gimugna aron ipadayon ang pagsalig niini sa pagsulbad sa climate change, biodiversity loss, watershed protection ug ang serye sa green spaces subay sa Negros Island Biodiversity Strategy and Action Plan kon NIBSAP 2018 to 2028 nga magsilbing biodiversity framework sa syudad nga nahiuyon sa Philippines Biodiversity Strategy and Action Plan 2015 to 2018. For the City Biodiversity Index. So we will be looking into both species, both flora and fauna, particularly within the green spaces. Si Sanchez ug ako sala midugang nga ang programa gikinahanglan aron mahanay ang biodiversity programs ug mga proyekto sa lokal nga gobyerno. Ilang giawag ang mga eskwelahan sa pagsuporta sa programa sa dakbayan, dili lang sa solid waste, kundi lakip na sa conservation. Gipaila pag-usab sa mga representante sa Rare Philippines ang Our Fish app ngadto sa mga empleyado sa Coastal Resource Management Division kung CRM niadtong Pebrero 2 dito sa Liga ng mga Barangay Hall, Park Marina. 10 ka empleyado sa CRM ang misalmot sa maong kalihukan uban sa resource persons, site implementation officer sa Tanyon Strait, Angelica Cadavis, program implementation officer Christine Marie, ug program associate ug data analyst Natalie Jane Estranero nga mipaila sa Our Fish app. Mihisgot sa mga benepisyo sa catch monitoring, unsaon pag-operate niini, mga insights sa tigamit ug app simulation. Ang Rare Director sa Marine Science and Governance, Rizalier Amolo, miingon nga ang kalihukan gitumong sa pagbansay sa mga empleyado sa local government unit sa paggamit sa app alang sa sayon ug walay hasol nga pagtikom ug pagmentenar sa mga datos. Dugang niya nga paagi sa pagbansay sa mga kawani sa LGU, ilang mapaserbar ang mga datos nga gikinahanglan sa paghatag og mga intervensyon, lakip na ang mga lagda ug mga programa alang sa pagmentenar sa malungtarong pangisda. Sa una mong good, ang ilang ginahimo, may papel, mag-record sa mga interview sa mga mananagat, unya pag humani, encode sa computer, yung say na maguba ang computer or ang pag-analyze lisod. So natay app ang i-develop na diretso na. Adto siya sa online and then naay database na pwedeng tanawon sa munisipyo to check kung daghan ng isda, may mga isda o depende sa klase ng isda. So, muna i-training na to sa staff sa mga Coastal and Fishery Management Office. Kinahanglan mo siya i-follow through sa mga mananagat kasi maguba ang app o during pandemic na di ka magamit o kinahanglan internet, wala ma-follow through. So karon may mga bagong staff ato silang i-train i-follow through. So ilan nang itudlo sa mga mananagat, no? Kaya ang app, nindot mo sad siya, gawas nga magkuha og data, muna sad siya og notebook na makamonitor sa income sa mga buyer, no? Ilahang ni sinso ba ilang negosyo, so kana ang mura og makuha isip katong buyer na migamit sa maong app. Ipaambit na CRM Division Community Development Assistant Melvin Maglayon nga gigamit na sa syudad ang app niadtong 2017 apan tungod sa pandemya ang mga mangingisda ug mga mamalitay mihunong sa paggamit ni ini. Naglaom mo sab siya nga ang komunidad makooperar sa pagpatuman ini. So ang number one purpose is to determine kung pilay average catch atong mananagat, no? Kung dira po natong kita nga kung di pa overfish ang atong palimbahan GU atong kadagatan. Sa una, pagkuha sa CPUE sa taga-DER, eksakto ba ito lang pagkuha through PCRA, nakita nga katirang gamaya kung catch per unit import sa San City. 0.3, no? Primero, napag-ulit kung 0.03, kung di puro 0.03. So, kay, please, kung makita na ito ang average catch atong mananagat, ma-palma po ka na sa atong initiatives ba, kung atong initiatives sa pag-dumala sa atong coastal resources, insakto ba o dili. Ang Our Fish app usa ka mobile app nga gigamit sa mga mangingisda ug mga mamalitay aron i-record ang ilang mga transaksyon ug makakuha og mga datos nga gikinahanglan aron mapalambo ang ilang negosyo. Gideploy sa Office for Human Resource Management o OHRM sa lokal nga kagamahanan sa San Carlos ang dili mumino 50 ka senior high school students sa Kolehiyo de Santa Rita de San Carlos Incorporated alang sa ilang 10 ka adlaw nga work immersion sugod niadtong Pebrero 5 hangtod 19.
Ang manasangpit nga estudyante, mga grade 12, ugos sa Technical, Vocational Livelihood Track Information, Communication and Technology, Humanities and Social Sciences, Science, Technology, Engineering, Mathematics, ug Accountancy, Business and Management strands ang gi-assign sa nagkalain-laing buhatan sa Lukan, Kagamhanan. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCC LGU Information Page, ug sa Instagram ang @SCC LGUPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kung buhaton sa makadaghan, mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat ug Vamos San Carlos. Ikaw ba ay hindi bababa sa 18 taong gulang sa araw ng halalan? Residente ng Pilipinas ng hindi bababa sa 1 taon at sa lugar kung saan nais bumoto ng hindi bababa sa 6 na buwan bago ang halalan? Hindi diskwalipikado ng batas at hindi pa rehistrado? Kung oo ang sagot nyo, pwede ka nang magparehistro. Bukas ang voter registration simula February 12 hanggang September 30, 2024, Lunes hanggang Sabado. Pumunta lang sa Office of the Election Officer sa inyong lugar, sa mga Register Anywhere program sites o sa mga satellite o mall registration sites at magdala ng valid ID. Tandaan na hindi tinatanggap ang employer o employee ID, sedula at Philippine National Police clearance. I-accomplish ang CEF1 application form na ibibigay. Ang application form ay maaari ring ma-download mula sa COMELEC website www.comelec.gov.ph at i-print sa long bond paper. Pwede ring sagutan ito online at i-print. Ito ang step-by-step na proseso sa pag-fill up ng form. Lagyan lamang ng check ang oval katabi ng I signify my intention to undergo the process of voter registration, 18 years old and above. Lagyan din ng check ang oval katabi ng application for registration. Sa likod na bahagi ng papel, isulat ang pangalan, address, citizenship, period of residence, profession, contact number, email address at civil status. I-check ang box ng iyong kasarian, ilagay ang wastong petsa ng kapanganakan at lugar ng kapanganakan. Sa ibaba nito ay isulat ang pangalan ng iyong mga magulang. Dumako sa Part 2, Oath, Notice, and Consent, Regular, at checkan ang box katabi ng salitang registration, pati na ang box katabi ng not registered in any precinct. Kung ikaw ay isa sa mga persons with disabilities, senior citizens, indigenous people, o miyembro ng indigenous cultural communities, kayo ay bibigyang prioridad sa pagpaparehistro sa pamamagitan ng express lane. Mayroong supplemental data form na ibibigay ang election officer, ngunit pwede ring ma-download mula sa COMELEC website. Isulat ang iyong pangalan, barangay, city o municipality at province. Para sa mga indigenous people, i-check lamang ang yes box at isulat ang pangalan ng inyong IT o ICC community. Para sa mga PWD, i-check lamang ang angkop na box at uri ng assistance na kakailanganin sa araw ng halalan. Checkan lang ulit ang angkop na box sa katanungan kung nais mong bumoto sa ground floor o ang tinatawag na accessible polling place. Sa ibabang bahagi ang certification o attestation by assister. Ito ay pupunan ng kung sino man ang tumulong sa iyo sa pag-register. Kung ikaw ay walang assistor o hindi kailangan ng assistor, maaaring iwang blanco ang bahaging ito. Matapos i-accomplish ang application form, ipasa ito at magpakuha ng biometrics gamit ang voter registration machine. Matapos ay kunin ang acknowledgement receipt. Tandaan, ang inyong application ay sasailalim pa sa Election Registration Board o ERB hearing na ginaganap sa itinakdang schedule. Kayo ay magiging rehistradong botante kung inaprobahan ang inyong application. Paalala din na hindi na kailangang magparehistro ulit ang rehistrado na. May legal na kahihinatnan kung ang isang botante ay mapapatunayang may doble o maraming record ng pagpaparehistro. Ngunit kung kayo ay lumipat ng tirahan o nais magpa-correct ng entry o magpa-reactivate, maaari kayong mag-file ng angkop na application sa loob ng registration period. Ang iyong karapatang bumoto simulan sa pagpaparehistro, kaya #magparehistro ka.
Para sa wasto at tamang impormasyon, bisitahin lamang ang www.comelec.gov.ph o pumunta sa aming official social media accounts. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Blackie ng PT News. Headline ngayong linggo. Magpapatuloy sa susunod na buwan ang Voter Registration Commission on Election. Wow! Naku, totoo ba yan? Oo, totoo yan. Bola! Bola lang yan! Hindi Sa katunayan nga ay 7 buwan magtatagal ang pagpaparehistro ng mga bagong botante. Mga lilipat ng lugar kung saan sila boboto, magpapakorek ng entries at magpapareactivate ng kanilang registration. Mangyayari yan simula February 12 hanggang September 30. Wow! Sakto! Magpapareactivate ako. Aha! Mukhang 2 beses ka nang hindi nakaboto, no? Ganito kasi yan. Kapag 2 consecutive regular elections ka nang hindi nakaboto, ang iyong registration ay mati-reactivate, pero pwede ka na rin ulit magpa-reactivate ng iyong registration. Wow! Paano? Maaari kang pumunta sa opisina ng election officer sa inyong lugar para personal kang mag-file ng iyong application for reactivation o pwede ka rin mag-file online ng application for reactivation basta kumpleto ang iyong biometrics sa database dun sa opisina ng election officer kung saan ka magpa-file. Wow! Ayos! Pwede na pala ako mag-reactivate online. Tama! Kailangan lang i-email sa official email address ng Office of the Election Officer kung saan ka magpapa-reactivate ang iyong accomplish application form na nakasulat sa iyong active email at cellphone number at scan copy ng requirements tulad ng valid ID. Wow! Mas madali at mas mabilis niya. Hindi ko na kailangan pumila pa. Nice! Galing! At kung okay ang iyong mga pinasang dokumento, kayo ay i-schedule ng online video interview. Wow! Ayos talaga! Makapag-reactivate na ako nang hindi umalis ang bahay. Ang galing! Tama! Pero Wow! tandaan, ang pagtangkap ng online application ay hanggang September 7 lamang. Kaya, kung nais magparehistro o magpa-reactivate o mag-file ng iba pang application, pumunta na kayo sa opisina ng election officer sa inyong lugar o sa anumang satellite o register anywhere program sites. Dahil, ang iyong karapatang bumoto, simulan sa pagpaparehistro. Kaya, #magparehistro ka. Kuya. Ito. Uy! Ikaw yung nasa list ng Comelec, di ba? Ngayon, alam mo na. Ganun yun, di ba? Ngayon, alam mo na, ako po yun, pero hindi na po ako... Halika muna, may itatanong sana kami. Kasi, gusto sana namin makakapatid magpa-transfer ng lugar kung saan boboto. Kasama yung pwede i-apply yung voter registration sa February 12, hindi ba? Opo. Kasama po ang transfer of registration record sa mga aplikasyon na tinatanggap ng Comelec sa voter registration mula February 12 hanggang September 30, 2024. So, pwede ako magpalipat ng ibang city, municipality, district? Ako po. Gusto ko sana baguhin yung address ko kasi lumipat ako ng bahay. Pero parehong city, municipality, saka district pa rin. Pare, what if overseas voter like me? Sa kabilang city, municipality, district ako napag-register locally, pare. Before transferring overseas, but I want to transfer here with my family, pare. Kasi more than 1 year na rin naman mag-reside dito, pare. Iba-iba po pala ang klase ng transfer ninyo. Pero wag ko kayo magalala. Pwede po lahat ng transfer na nabanggit ninyo. Kailangan nyo lang i-check ang application for transfer of registration record at kung anong klase ng transfer. Para kay Bunso, within the same city, municipality, o district. Para kay Kuya M, yung from another city, municipality, o district. At para naman kay Kuya T, yung from foreign post to local OEO other than original place of registration. Bukod sa CEF1 application form, kailangan na rin i-fill-upan ni Kuya T na overseas voter ang OVF1. Madali lang pala eh. Yun lang ba? Huwag niyong kalimutan magdala ng valid ID, pati na rin ang voter certification mula sa election officer kung saan kayo nakarehistro dati, o sa Comelec National Central File Division o Office for Overseas Voting para sa overseas voters. Okay. Noted. I see, pare. We still have time to prepare the documents, tol. Woo! Yes, preparation is the key. To register hassle-free. Ang iyong karapatang bumoto, simulan sa pagpaparehistro. Kaya,
Ngayon, alam mo na! Hashtag magparehistro ka.